Magandang araw mga bata, narito na ang ating aralin sa GMRC Quarter 2, Week 7, Day 1. Layunin na tutukoy ang mga gawin ng pamilyang Pilipino, nakakikilala ng mga mabuting gawin ng pamilyang Pilipino. Ano ang ginagawa ng pamilya sa larawan? So, nung mga nakaraang aralin, naipakita ko na rin ang isang halimbawa ng larawang ito. So, sila ay nagdarasal. Yan, so ang pamilya ay sama-samang nagdarasal. Paano kayo nagdarasal kasama ang inyong pamilya? O ginagawa nyo ba ito? So, diba, doon sa ating mga nakaraang aralin, nabanggit ko na mahalaga ang pagdarasal ng sama-sama. Ngayon, nais kong basahin nyo ang salita, masunurin. Sa araw na ito, inaasahang matutukoy ang mga gawi ng pamilyang Pilipino. Inaasahan din na makakikilala ng mga mabuting gawi ng pamilyang Pilipino. So dito sa larawang ito, isa sa mabuting gawin ng pamilyang Pilipino ay ang sama-samang pagdarasal. Nakikilala ninyo ang isang gawi ng pamilya, ang pagdarasal ng pamilya ng sama-sama. Ipapakita ko sa inyo ang mga bago nating meta cards. Una kong babasahin, tapos subukan ninyong basahin ng sabay-sabay. Ang pagdarasal bago kumain. Ulitin nyo nga. Ang pagmamano sa nakatatanda. Ulitin nyo nga. Ang pagsabi ng salamat po. Kayo nga. Ang pagpunta sa bahay o gusaling sambahan tuwing linggo. Ang pagtulong sa mga miyembro ng pamilya sa paglilinis ng tahanan. Ulitin nyo nga. Ipapakita ko ang mga larawan sa inyong lahat tukuyin ang mga mabubuting gawi ng pamilyang Pilipino. Anong mabuting gawi ito? Pagdarasal bago kumain. So, sana lahat kayo ginagawa ito, no? Kasi, mahalaga na tayo nagpapasalamat sa mga pagkain sa araw-araw. Kahit na yan ay maunti o marami, ipagpasalamat natin, no? Kapag tayo ay grateful o lagi nagpapasalamat sa maliit at malalaking bagay, lalo tayong pagpapalain. Pagmamano sa nakatatanda. O, sino sa inyo ang nagmamano pa? So, hindi lang sa nanay o tatay, sa lolo't lola din, sa tito at tita, o hindi lang kayo magmamano sa mga ninong at ninang nyo kapag Pasko, no? Pag hindi na Pasko, hindi na kayo magmamano. So, dapat, nagmamano kayo lagi sa mga nakatatanda. O maging sa guro nyo, pwede kayo magmano. Pagsasabi ng salamat po. Yan. Tuwing may ginagawa sa ating isang maliit o malaking bagay, lagi tayong magpapasalamat. O tuwing may binibigay sa atin, lagi tayong magpapasalamat. Pag may ginawang may pinahiram sa atin, magpapasalamat tayo. Pagsisimba o pagsamba. So ito ang pinakamaganda gawain ng isang pamilya dahil ito ay nagpapatibay at nagpapalapit sa pamilya sa Diyos. Pagtulong sa paglilinis. So isa itong magandang gawin ng isang pamilya. Tulong-tulong at saka natututo yung mga anak. Bata pa lamang, natuturuan na silang maglinis. So ano-ano ang mga gawin na nakita niyo sa mga larawan? Sige nga, magbanggit nga kayo ng isa kung may natandaan kayo. O, meron ba kayo nasabi? O, kung ganon, nakikinig kayo. Mahusay. So, alin sa mga larawan ang ginagawa mo at ng inyong pamilya? O, alin doon sa mga pinakita ko ang ginagawa ninyo? Marami ba? Lahat ba yon? O iilan lang? So, lahat ng yon ay mabubuting gawi. Maganda kung lahat yon ay ginagawa ng inyong pamilya. Kung may ilan kayo doon na hindi nagagawa, sana ay subukan ninyo, no? Kasi ito ay mabuting gawain. So, tingnan mabuti ang mga larawan kung ginagawa ang mga ito tumayo at sagutin ang tanong. Yan. Ginagawa nyo ba yan? O hindi? O, tama bang gawin ito? Siyempre hindi, no? Kasi nag-aaway sila. Kung merong hindi pagkakaunawaan pag-usapan, tapos
huwag magsasakitan, no? O normal na magalit pero may limitasyon ang galit natin. Dapat matuto tayong kontrolin ang galit kasi kapag hindi natin nakontrol o napigilan, yan, magkakaroon ng sakitan. Ito, nagpuputol ng puno. So, tama ba ito? So, hindi. Kasi nakakasira ito ng kalikasan. Napag-aralan na ang puno ay mahalaga at ang mga halaman ay mahalaga sa tao kasi sila ang tumutulong para magbigay ng hangin na kailangan ng tao. Natatandaan nyo ba ano yung hangin na kailangan ng tao? Galing sa mga halaman. Oxygen, no? Yan. So, yung oxygen, kailangan niya ng tao at galing yan sa halaman. At saka, nagpapalinis ito ng hangin. Nagbibigay ito ng pagkain. Kaya dapat inaalagaan natin ang halaman. So, sa araw na ito, natutunan ninyo ang mga gawi o mabubuting gawain ng isang pamilya. Bakit mahalagang matukoy ang gawin ng pamilyang Pilipino? Dahil, yan, mahalagang makilala tayo Pilipino na mabubuti. Dapat ipabalik natin yung magandang kultura. Hindi tayo makilala sa pag sinabing Pilipino. Pag sinabing Pilipino, naku, hindi yan maganda. So, pagdating sa ibang bansa, pag nakilala tayo, ida-down na nila tayo, no? Kaya tayo nabubuli din minsan dahil hindi tayo gumagawa ng maganda. Yan. So, katulad na lamang ng mga bata sa Japan. So, kilala sila bilang mga disiplinadong bata. So, dapat bilang batang Pilipino, maaari nating gayahin ang mga bata sa ibang bansa kagaya ng Japan na pag sinabing taga roon, ang mga bata ay disiplinado, mabubuti. So yun ang ating mga dapat tularan. Hindi dapat natin tularan yung mga hindi magagandang gawain kasi hindi naman tayo uunlad doon. Mahalagang tayo ay matutong magkontrol ng ating galit. Normal na magalit pero dapat may limitasyon. Limitasyon kasi kapag nasobrahan, maaari tayong makagawa ng isang bagay na hindi tama. Tiyakin, yan. So, ngayon isa-isahin natin ang sumusunod. Ang pagiging masunurin ay taos sa pusong pagsunod sa mga utos, patakaran at alituntunin. So, ang totoong masunurin hindi nagdadabog. Yan, nakangiti na sumusunod at hindi masama ang loob. Mga halimbawa ng mabuting gawin ng pamilyang Pilipino, ulitin natin ang pagdarasal bago kumain, ang pagmamano sa nakakatanda, ang pagsasabi ng salamat po o paumanhin po, ang pagpunta sa bahay o gusaling dalanginan tuwing linggo, ang pagtulong sa mga miyembro ng pamilya sa mga gawaing pantahanan. So ngayon, lagyan ng check ang mga larawan kung ito'y mabuting gawin ng pamilyang Pilipino at X kung hindi. Nagdarasal bago kumain. Check. Yan, nagpapasalamat kapag may natanggap na regalo. Check. Pinagtatawanan ng matatanda. X. Yan, tinutulungang magbitbit ng mabigat na dala-dala ang lolo. Check. At nagmamano sa matatanda. Siyempre, check. So, naway na unawaan ninyo ang mga gawi at ang kabutihang dulot nito sa ating bilang isang Pilipino. So, gawin natin, gayahin natin yung mabubuting gawin. Alisin natin yung hindi magaganda para makilala tayo bilang isang Pilipinong mabuti. Doon tayo makikilala sa ibang bansa. Baguhin natin yung mga hindi magaganda. Para naman, pagdating natin sa ibang bansa, matutuwa sila. Ikakarangal tayo. Hindi tayo ibubuli. So, yun lamang. At hanggang sa muli. Paalam!